Next si Don Don Sermino. Don? Ayan. Hello, In. Actually, may second question ako, pero first question na muna for Kim. Kasi ang dami mong first time dito, di ba, na ginawa. So, especially yung marami kaming na-shock na eksena mo. Pero, pero kumusta ang love scene with Paolo and the landian scene with JM? Happy naman. Charot lang. Hindi. Charot lang. Gusto niya yun. Hindi. Hindi. Yung eksena namin ni Paulo, sinut namin si Direk, nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot, dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sabi ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, ako bahala sa'yo. So, ang dami niya niyang paliwanag sa akin, ganyan. Parang kami ni Direk ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena yun ni Paulo. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano ko kaya siya kwentuhan? Tapos hindi naman siya natatawa sa akin. Paano to? Hirap. Tapos, second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So, A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. Tapos, hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, At oo hindi ko naman. talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and na-deliver. Pero dahil sa director namin, Direk FMR, Direk Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, naaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With JM, medyo madali na yun ba? Hindi rin po. Yung Ah, kay hindi. JM naman, abangan nyo na lang Base din. sa napanood pa lang namin na yung mga Yes, kissing oo. scene pa lang yan. Kami, nagka-work naman kami ni JM sa movie na U-Turn. So parang di namin to first time na magka-eksena and nakapagkwentuhan naman kami before. And ngayon, si Paula, first time ko siya makatrabaho and sobrang galing mo pala. Salamat. Galing mo rin. Galing mo rin. Galing Thank rin ni you. Kimi. Malamang Oo, parang napanood mo. napanood lang kita nung araw tapos nakatrabaho na kita, naka-eksena kita. Liliwanagin ko lang po. Mas nauna ko pong napanood si Kimi sa TV. Kumbaga, nag-aaral pa lang po ako ng Kim Chun. Inaabangan ko na po sila sa TV. Ayun. So, direct detalye naman. Ano ba si Kim nung sinushoot yung scene na yun? Ikaw ba direct nung dinidirect mo yun? Detalyado pati yung mga pagtaas ng legs ni Kim or yung mga shot ba kailangan talaga medyo naka-angat ang... Ano po, siguro I'd appreciate first how I look at Kim as an actress. No? Lagi yung sinasabi sa kanya to, niloloko niya ako, lilibre na kita direct. She reminds me of Gong Li sa itsura niya. No? And I worked with her in a Star Drama Theater Presents a long time ago. I never realized that she's a happy person, jolly person talaga. Pero, yun, kagaya ng sabi nila, yung masayahing mga tao, malalim yung ibibigay. So, when I talked to her to do this show, napaka-humble lang siguro, no? But she's really, while she was saying na nervyos siya, struggle yung pagtaas ng legs na yon, no? Okay. Kasi ako, parang Reyna yata siya ng Prime eh. Galing sa Fit Check na comedy and light. When they presented the story to me and they said that it's going to be Kim, sabi ko, oh, finally, makikita natin yung versatility nung bata. Kasi talagang sobrang end-to-end eh, as you saw in the series. Kaya medyo kinakabahan siya. Nahuli ko siya. She has this notebook
where, kasi pag nag-shoot kami, either sometimes 3 episodes, 4 episodes, tumatalon-talon. No? By accident, nakita ko yung notebook, pakailamero ko, so binuksan ko. Okay. I saw it's her handwriting. She was taking notes of every movement in the story, of where her character is going. And I'm so amazed. Superstar as she is, ganun siya ka-dedicated dun sa trabaho. So, I was doing it. I was also scared kung saan ko dadalhin si Kim bilang prinsesa siya ng Philippine film industry. And as we went along, kailangan palawanag sa kanya, and if she perfectly understands it, gagawin niya. So, while doing that, sabi ko, Reyna to. Reyna tong bata na to. I am sure when you saw the episodes, marami pa po yun 14, no? Kung hindi kayo makahinga dun sa first 2, walang tigil yun. Walang tigil yun hanggang matapos. So, that's how I was dealing with Kim. Sinasabi niya yung comfort zone niya. Sabi ko, once you go out of that, that's when you are queen. And I think that's what she did with this series. Wow. Reaction, Kim? Grabe naman yun, Direk. Parang si Direk kasi siya, lagi niya akong binuboost sa mga bagay na hindi ako naniniwala na kaya ko. So parang, parang yung feisty din yung pagkakaupo natin. Kaya nga. Ako naman, yun nga, si Direk is, para ito yung role na hindi ko talaga maisip na gagawin ko siya in my whole acting career. So, Kami rin din namin naisip. di ba po, nagkagulatan tayo. Ako din Yes. Pero ito na tayo. Nagawa na natin. So parang, ginagaya ko lang talaga sinusunod ko lang yung Kung ano sinasabi ni Direk dahil malaki talaga yung tiwala ko sa mga director namin dito sa Linlang. And what happened after that scene? After the shoot, nung scene na yun? Backup na. Ay, hindi. Walang iyakan direct. Wala namang moment na gano'n. Okay. Hindi naman siya nakaka-traumatize. Oo, yun. So, struggle kasi yung sabi niya. Pero nagawa naman namin. And then, very kind and helpful naman din si Paolo na umalalay, ganyan, and all. And yun, hindi niya pinahalata sa akin na kung kinakabahan ako. Feeling ko hindi naman siya kinakabahan. Hindi, kinakabahan rin ako. Kasi it's scenes like, intimate scenes like those are really, parang lagi akong kinakabahan pag may ganun. I'm not comfortable doing it. I'll do it based on my character, on the script. But as a person and as me, I never ako naging komportable talaga sa mga eksenang ganun. Don, pakinggan naman natin si Direk Jojo. We did some scene with Kim and JM naman. Pero lang 'yon, mala-mala. Abangan nyo na lang sa Prime. Ang magaling kasi sa kanila ni Paolo at saka ni JM, marunong sila magdala ng leading lady. Kasi alam mo kasi yung kaba ni Kim with regards to that scenes. Kasi si Kim kasi yung parang lagi kong running gag sa kanya, yung i-graduate mo na yung showbiz darling. Yung maging ka na ngayon, iba, ganyan. So, meron siyang hesitance dun sa scene pag gano'n ng mga eksena. Pero nagagawa naman niya, sabi nga ng Direct FMR, may notes siya kung saan manggagaling yung emotions niya. Na ang maganda sa kanya, binibigay niya yung pointer sa mga baguhan like sina Angie Salvacion, yun. Yung parang, know your character, parang gano'n. Binibigyan niya ng points para doon sa mga eksena na hindi sila nawawala. So, may marami kasing aabangan kayo sa mga eksena na pasilip pa lang talaga yung first 2 days. So, nagawa naman niya. Basta si Kim nung eto na. Sige na. Ganon siya. Hindi, yun nga, Direk, congratulations. And kasi parang Salamat. habang pinapanood namin, parang Ibang Kim nabubura talaga na yung siya. Kim Chu na kilala namin noon. At the Yes. same time, mixed na yung mga emotions namin na parang ang landi naman ni Kim. Yung mga reactions namin sa kanya. Juliana yun. Si Juliana. Ngayon pala itatak na natin si Juliana yun.
Ayan, thank you very much. May Thank question pa you. sana ako. Pwede pa ba isa na lang? Go, Go Don. ahead, go ahead. Ayan, sige. Siyempre, dapat may patribute ako kay Maricel, di ba? So, kumusta working with the Maricel Soriano muna, yung 4 muna, Maria, ang tatanungin ko. Oh, kailangan marinig natin kung kumusta ang pakikipagtrabaho nila sa Diamond Star. Kyla? Kyla. Ako, I was super nervous. Actually, in the beginning, working with Inay, I mean, she is the Diamond Star for a reason, diba? And I guess really stepping into this whole show with such a powerful cast, talagang kinabahan ako. But I'm so grateful to everybody and of course Inay kasi tinanggap nila ako and they welcomed me and they were so warm to me. And of course, thank you rin kay Direk Jojo and Direk FM kasi talagang inalagaan din po nila ako. So, nawala yung kaba. Nawala. At saka si Inay kasi para talaga siyang nanay namin eh. Kaya inalagaan niya rin po talaga kami. So I'm so grateful. Love you, Nay. Thank you. Ayan. JM. Ako po, yun nga po, Diamond Star siya. Sabi ko nga po kanina, hindi niya yun pinaramdam sa amin. Parang nanay po talaga siya sa set, inaalagaan niya po kami. And yung naging, sabi ko nga kanina, naging challenge sa akin pagka nakaka-eksena ko siya is nanonood ako sa kanya kasi sobrang galing. Okay. Parang Ganun mo. nadadala ako sa scenes. Ayan. Kim. Ako naman, very generous si Inay. Dami niya binibigay sa amin. Lalo na ako kasi magkapaa kami. So, ang dami-dami ko ng sapatos na mamahalin. Galing kay Inay. Tapos, ang dami niyang pagkain lagi sa kwarto niya. So, pupunta lang kami doon. Tapos, magkukwentuhan kami, ganyan. And chikahan, ganun. Pero pag eksena na, yun na yun. Siyempre kakabahan ako. Sandali lang, hindi pala kami mag-ano dito. So parang medyo nininervous din ako pag magkaka-eksena na kami. Kasi siyempre, ang dami nang nagawang mga project at ka-eksena si Inay. Baka yung sampal ay medyo hardcore. Nangyari na ba? Hindi pa? Or, Opo, Okay. nangyari na. Tsaka sobra po akong natigalgal. dahil? Because, Kim. Siyempre, di ba, yun, pangarap ng isang artista na masampal. Di ba gumawa kang vlog, nagpasampal ka lang kay Inay? Oo. Sarap po, sarap. Yun, bucket list yun namin. Check na yun. agad. Bucket list check. Ang lala. Pero yun po yung abangan ninyo. Isa din po yun sa mga eksenang dapat nyo pong panoorin dahil baseball. Charot lang. Pero sobra akong nagpapasalamat na nakatrabaho ko po si Inay dahil habang ginagawa ko eksena kinakabahan ako. Habang pinanood ko yung eksena na yun, mas kinabahan ako para sa role ni Juliana. So, ang galing lang makatrabaho ang isang Maricel Soriano na ang tagal-tagal na sa industriya pero sobrang down to earth and very accommodating to help yung mga artistang katulad namin. Ayan. Of course, Paul. Kasi Parang bongga yung naubos. mga confrontation scene kanina, di ba? Parang naubos na po yung sasabihin ko, parang kinuha na po nila lahat. Pero, pero yun nga pa, hindi ko po first time makatrabaho si Inay. At wala po akong masasabi, kundi napakaraming magagandang salita kay Inay at wala po akong mabibigay sa kanya, kundi napakaraming respeto at paghanga. Okay. Reaction na lang. Reaction, of course, ng Diamond Star. Sabi ko, wala bang cash? Parang kayo dapat nagbibigay sa akin ng cash na yun. Puro na lang salita ang natatanggap ko. Wala man lang bang Hindi. Love ko sila. Sobra. Sa set, ako yung nag-aalaga. Sino kaya nilalagyan ko ng pulbos dyan sa likod at saka sa harap. Nilalagyan mo ng sapin sa likod, sapin dito sa harap, di ba? Nako, at saka yung dalawa kong babae. Yung isa dyan, si Losa. Oo. Baby girl ko yan. Pareho kaming paisiyan, kaya alam na alam ko. Tapos ang isa naman dyan, tawa ng tawa. Tawa lang ng tawa. Nakakatuwa sila. Masaya ako, kaya looking forward akong pumunta sa set ng maaga kasi naantay ko na sila, anong latest? Naghanap na ako ng latest. Anong latest ngayon? Ganon. Ayan. Thank you very much. And of course, aabangan pa namin yung mas marami pang matitinding eksena.